Ibig sabihin, bawal pala yan? Oo nga. So, ba't ka magpapaliwanag ngayon, although late na in the day, sapagkat na-unsettle na yung mga kasama mo eh? Oo. Hindi mo nyo ako dapat na ipaliwanag to? Ba't nangyayari ito? Yan. Alamin natin dito. Former Secretary of the Department of National Defense has called on all government officials to step down from their positions to pave the way for a transition government. Find out why in an exclusive interview with Almar Forzuelo. Ika nga wala na pag-asa yung nangyayari sa politika natin. Kaya kailangan lahat ng nasa politika, lahat ng nasa pwesto ngayon, mas maganda magsipag-resign lahat. Nako. System. Ako nga sana kung yung Pangulo natin, siguro dapat siya ang magsimula eh. Yeah. Hikayatin niya na ang buong gobyerno na mag-resign. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga nilalabas na video. Ito na ho, ang sakit. Napakasakit, no? Dahil dito sa mga naapektuhan ng lindol, alam nyo ho, imbis na ipamigay mo na lang itong mga bigas, nangyayari, parang gagawin pang negosyo. Ito, itulong mo na lang sa mga naapektuhan ng lindol, bagyo. Bebenta mo pa ng 20 pesos per kilo. Oo, nandun na tayo sa 20 pesos para makatulong ka. Pero ito yung pagkakataon na talagang kailangan ng ating kababayan ng tulong mo. Ngayon, bigay mo na lang. Kakahiya naman. Kita mo yung Davao. Truck ang pumapasok na tulong. Wala hong mga pangalan. At yung mga taong natutulog sa plastic, ngayon nakatent na. Sakla pa, no? Di ba? Pinabuksan. Mabubuwisit ka talaga. Anak ng tipakulong naman, no? Ayaw nyo ata bawasan yung mga pera ng bayan, eh. Yan ho, ginagamit yan sa mga tulong, ha? Kailangan tulungan ng taong bayan, hindi para ipunin yan, sabi ni Aling Marie. Kakabuwisit talaga kayo. Sarap nyo tanggalan ng kilay. Pitikin ng ilong. Ito na naman si Kokey. Meron namang mga banat. At ito si Takjong. May panukalang bawasan na naman ang budget ba? Tigil-tigilan nyo kami, mga paandar nyo. Ang hirap nyo tanggapin na talagang umaangat na at lumalakas na ang pangalan ni BP Sara sa 2028, no? Kayo naman pilit kayong hila ng hila. Mga timawang mahilig sa pondo. Ito naman ang atake nila kay BP Sara. Maya-maya yan, ha? At si Kokey, tsaka si Tadjong, may banat. Pero ipasok natin itong bigas na ito. Anak ng tipaklong ka. Tulong mo na lang yan sa taong bayan para hindi naman kayo nakakahiya. 20 pesos na bigas per kilo. Agad na pinabuksan ni PBBM para sa mga apektado ng lindol sa Visayas. Kinuwestiyon ito ng mga taga-Cebuano dahil ngayong oras ng kalamidad at sakuna, yung mga taga-Davao naghatid ng tulong. Pero ang presidente nagnegosyo pa. At isa pang netizen na nagpatunay na sa pagbisita ni BBM sa Cebu, sa kanyang unang araw ng pagbisita ay nag-inspect lang daw ito. Samantalang si Vice President Sara dumating daw ng napakaaga at napakarami pang dalang relief goods na nanggaling pa sa Davao City. My family are from Badalin, Cebu. Sara arrived here very early, bringing a lot of relief goods all the way from Davao, while Bongbong only came to inspect. We, the people of Cebu, will never forget this. We don't rely on politicians. We Cebuanos can survive on our own and with the help of our fellow Cebuanos. But after the earthquake, it was only Sara who truly showed sincerity. That's something we will never forget. And we will remember it when the time comes to give back. Tandaan nyo yan, mga Cebuanos, Cebuanas. Kita nyo, pumunta dyan para mag-inspection lang. Ocular inspection lang.
Wala kang kadala-dalang. Dapat di na lang kayo magpuntahan dyan. Oo, kung magpapabida lang kayo, magpapamidya. Wala kayong dala eh, kundi sobre. Parang graduation, magkano laman? Taga Cebu, magkano laman ang sobre? Sige nga, tanong lang natin sa mga taga Cebu, yung nabigyan ho, yung nakapanood, yung mga nabigyan ng sobre, happy graduation. Yun ang nag-trending sa meme eh. Diba? Kung kayo ho, gusto yung tumulong, dapat sinalang-alang nyo, bago kayo pumunta doon, nauna na yung mga relief goods, nauna na yung mga tent, nauna na yung mga pamimigay nyo. Hindi. Andiyan kagad si media, si stream media. Oo, ang sabi sa stream media, ang Pangulong Bongit ando na sa Cebu para tumulong. Wow. Nauna pa yung yabang bago tumulong eh. Taga Cebu, kayo na ho magpatunay. Sino ang mas magaling sa magaling? Sino ang karapat-dapat sa 2028? Ito naman. Sa'yo umikot ang mundo ng mga Pilipino eh. Sa yung mga hindi masyado nag-iisip. Hindi, dapat ngayon pa lang ginagalingan nyo na. Kasi kung may bala kayo na tumakbo ang isa pa sa mga kamag-anak nyo, anak nyo, sorry sabi ng mga ating kababayan, last na ho yan. Hindi na ho kayo mananalo. Kita nyo naman. Tuloy na natin to. Samantala'y sumagot na ba ang administrasyon dito patungkol sa 20 pesos per kilo ng bigas? May justification na ba sa pagbenta ng bigas sa mga nasalanta? Sinagot na rin ba nila kung paano magluluto ang mga nawalan ng bahay at saan sila kumuha ng pera? Baka naman may pautang din ng Department of Agri. At anong ibig sabihin ni Secretary Chu Laurel na inactivate nila yung 20 pesos na bigas? Inactive ba ito dati? Kailan na deactivate? Hindi pala nagmura yung bigas? At para naman doon sa mga humihirit na dapat inuna ni Acting Mayor Baste Duterte ang sunog sa Davao kaysa daw magpadala ng tulong sa Cebu. Abay kayang-kayang pagsabayin niya ni Acting Mayor Baste. Doon sa mga humihirit na dapat inuna ng Davao ang sunog kaysa magpadala ng tulong sa Cebu, kayang ipagsabayan ni Mayor. Naaalala niyo ba nung dumalaw kami sa Davao at nakipagkwentuhan sa emergency response teams, handa 24/7 ang diba? Sabi ko sa inyo kayang-kaya yan. Kaya huwag kayong masyadong kritiko ng mga Duterte, halata kayo Halata yung iba. Lalong-lalo na meron na mga pag-atake. Ngayon pa lang sinisimulan nila. Panibagong eksena na naman ang makikita nyo. Dahil si BP Sara ay hindi humarap dito sa Kamara patungkol dito sa budget pinag-uusapan sa kanyang budget. Sumulat na nga si BP Sara. Ano pa ba? Si Tadyong, may eksena na naman. Panukalang bawasan na naman. Iyak yun. Ito si Kokey. Meron nung, tignan natin kung ano na naman yung mga pinagsasabi nito ni Kokey. Kilala niyo ba to yung sinibak ni Tatay Digong na hindi makamove on? Pasok. The President is not in a position to make demands to Congress. Sino ka? More importantly, it reflects of course yung pong kanyang talagang paggalang doon po sa proseso po ng pag-budget. Wait lang boss. Usaping galang. Kaya si BP Sara ayaw nang umatin sa mga pagmumukha nyo. Hindi rin naman siya ginagalang At saka sino ba kayo? Mas mataas pa kayo sa Vice President? Kayo mga taga-kamara? Tigil-tigilan nyo yung arte nyo. Utos na naman yung amo nyo. Saka wala na ho yung amo nyo. Pero siya pa rin ang namamayani. Maghintay lang kayo, sabi ni Aling Ledesma. Darating din kayo sa mga panahon na dapat dumating. Oo.
galingan nyo lang ang pagdidepensa sa amo nyo dahil nalalapit na ang pagpapatawag dyan. Baka mamaya magkadamay-damay daw, sabi ni Aling Ledesma. Ang alin ay hindi natin alam. Kaya susundan natin yan sa mga susunod na panahon. Tuloy. So, I'm quite certain some of our colleagues had been lobbying for a cut for the Vice President's budget. I think, ito po, during the period of amendments, dapat mapag-aralan po talaga kung magkano po ba talaga dapat yung gugulin pa ng Vice President office no? For 2026. So, basically... Huwag nyo na pag-aralan kasi nga yung mali-malita ng boss nyo eh. Oo, walang aral-aral eh. Di ba? Linggo-linggo may dumadating eh. Tapos iyan, itutulong yan sa sambayan ng Pilipino. Kita nyo naman, ngayon, wala pa yung budget nyo sa 2026. Ayan na. Truck. Para sa Cebu. Para sa mga nalindol. Hindi ba sampal sa mga pagmumukha nyo yan? Kayo, ano na yung bag nyo? Puro lang kayo ngaw-ngaw. Atake ng atake. Di ba? Puro kayo ganun eh. Sige nga, pakitaan nyo nga sa sambayan ng Pilipino na tutulong kayo sa Cebu. Mag-donate kayo ng mga tig sa 10 milyon kung kakayanin nyo. Mag-donate kayo mga tig 20 milyones. Subukan nyo lang. Gawin nyo yung ginagawa ni BP Sara. Hindi yung magdedepensa kayo sa amo nyo. Babawasan nyo yung pondo ng... Para saan? Para yung trabaho ng OBP, mapilay? Ganun ba yun? Kita nyo naman, masyado naman kayong mapang-api niyan. Masyado naman kayong humihila pababa. Dapat inaangat nyo, tinutulungan nyo ang Vice President. Hindi eh. Dahil nakatutok lang kayo sa amo nyo, kung ano yung utos ng amo nyo, isang kumpas, isang hawi sa may tali sa leeg, sige na. Diba? Tuloy mo nga. Anything more than personal services and operating expenses, I think pwede na pong taplasin po ito. And the reason for this is, well, they never went back to Congress to explain why they needed a little bit more. No? So I think Congress is justified to basically just cut it. Anak kayo ng tipaklong. Sinagot na yan doon. Di ba si Sausing pa nga yung babae na nag-okay, pati yung isa? Bakit meron na naman kayo? Panibago itong drama? Di ba? Saka okay na yan. Sa Senado, bakit kailangan nyo pa bang gigipitin para hindi makapagtrabaho ang OBP, ganon? Sinabi na nga ni BP Sara, kahit wag nyo na ibigay. Hindi niya nahahabulin eh. Kung magkano na lang ibigay nyo eh. Tapos nagdadrama-drama kayo, tapyasan nyo kung gusto nyo. Wag yung marami kayong marami kayong pahaging. Di ba? Meron pa dito panukala. Sino to? Si Tadyong. Ano pangalan nito? Panukala daw na bawasan. Bakit nyo babawasan? Bawasan, wag nyo na ibigay. Para mas maganda sa mas maganda, wag nyo na ibigay, di ba? All in all, it would be collated and it will be discussed in the BARC, yung budget amendment review, and then from there, propose dyan sa House sa plenary para aprubahan ng plenaryo. Kung si House Deputy Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong ang tatanungin, mas mainam na panatilihin na lang sa mahigit 700 million pesos ang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa susunod na taon. Ngayong taon, 733 million pesos ang nakalaang pondo sa Office of the Vice President o OVP matapos 3 beses na hindi siputin ni Vice President Sara ang plenary debates ng Kamara at magbigay pa ng kondisyon bago dumalo sa deliberasyon. Isinusulong ngayon ng ilang kongresista na bawasan ang mahigit 902 million pesos na panukalang pondo nito para sa 2026. Huwag nyo na ibigay. Dahil wala rin namang wala rin kayong tulong sa gobyerno pag ganyan ang iniisip nyo. Diba hindi na nga inisip ni BP Sara yan? Kung ayaw nyo. Ganun lang yun. Marami pa kayong paandar sa buhay. Ngayon, pag-usapan natin itong sagot ni Senador Marcoleta dito kay SP. Ano ito? Kailan ba ito nangyari? 9 hours ago. Ano ba yung mga bagay-bagay pa na dapat nyo malaman? Diba? Isipin nyo nga mga kasama, bakit parang nagbago ata yung ihip ng hangin? Yung mga ibang senador, parang nakakaisip na sila na parang tuta nga ito. Madadamay ang mga
ibang senador, madadaway ang Senado. Alam niyo bakit? Ang investigasyon kasi dapat sa mga congressman, contractor. Sabi nga doon, parang napunta na sa senador. Senador na ngayon ang pinaka-main target. Sabi nga ni Senador Chis Escudero, pinag-aaway-away sila, ginawa ng kwento, at yung mga nababalita na donation sa tawag doon sa pagpapagkampanya, ito na lang ang sagot doon. Hindi mo naman hiningi iyan eh. Sabihin natin mali, bawal. Hindi pwede sa batas. Kaso nga lang, hindi mo yan ninakaw. Kusang loob binigay yan. Kung mapatunayan nila na talagang meron nga ganon, parang kwentong kutsero na lang yan eh. Kung may video sana na kita nyo naman na inabot sa kanya, wala pa siguro, no? Kaya eto mas maganda, ano yung mga pag-uusap dito kay Senator Marcoleta, pasok. Nagkaroon na nga ako ng masamang impresyon na ang institusyon ay ginagamit tungkol sa insertion. So, ang nakala nyo, insertion ay mali, pero sabi mo naman, ngayon hindi mali. Ba't mo tinanggihan? Bakit nag-disclose ng ganun si Senator Ping kung wala naman palang problema doon? Ba't kinakailangan pa niyang sabihin, insertion, sabi niya, is threatening our economy. Kinakailangan sa plenaryo mabusisian at bakit yan ay pinayagan. Yung salitang yun, bakit yan ay pinayagan? Di ibig sabihin, bawal pala yan? Oo nga. So ba't ka magpapaliwanag ngayon, although late na in the day, sapagkat na-unsettle na yung mga kasama mo eh. Hindi mo nyo kako dapat na ipaliwanag to? Ba't nangyayari ito? Kasi ang offer kay Tito Sen, di ba Sen? 500. Yung kapwa ninyo kako action, kayong dalawa, you are sending a mixed message to our people. Yun ang pinakabuod ng aking... Kinakailangan natin, magkaroon tayo ng clarity rito. Ang insertion ba masama o mabuti? Kung masama, ba't mo tinatanggihan? Kung masama, bakit... sabi mo part ng regular process at hindi mo siya tinanggap. Dapat na bahala yung mga kasama natin. Wala naman palang problema diyan. Ngayon ang sinasabi niya, bago natin i-refer yung privilege speech ni Senator Marcoleta ay gusto ko munang magpaliwanag doon sa kanyang mga pinagsasabi. Una, sabi niya, sino po ito? Si Senator Pinakita? O si Senator Soto? Senate President Soto? Senate President. Okay, kasi siya yung presiding officer. Una kanya, dapat sana nag-deliver ka ng privilege speech. Nandito sana si Senator Ping. Opo. Una, hindi ako pwedeng sumagot sa kanya kasi ayaw niya bumaba. Dapat sana siya ay bumaba para mag-usap kami. Kasi siya presiding officer at time mo. Hindi tayo, gusto ko sana sabihin sa kanya, kaya ako siya tinitingnan, kahit hindi ako may kibo, tinitingnan ko siyang mabuting ganyan. Sinesend ko yung message sa kanya. Opo. Mr. President, kung gusto mong sagutin ako, ang parliamentary practice po, kailangan po kayo ay tawagin niyo si JB. Tawagin niyo po yung majority leader, magpalit muna kayo. Kayo pong bumaba rito para kayo po sasagot. Sasagutin ko po kayo. Yun ang reglamento pala, okay. Alam niya yun di ba? Opo. Nagtagal naman siya doon. Siya nga rin po pinakamatanda. Kasi ako, ginagalang ko lahat ng ano natin, ang procedure. Kaya hindi ako sumagot sa kanya, kasi nakaharap siya Siya yung presiding. Ayoko sumagot sa kanya because he's the presiding officer. Yes. Kaya ako siya tinitingnan, hindi ako sumasagot. Iniintay ko na maunawaan niya na kinakailangan bumaba siya para siya sumagot. Okay. So, pero ituloy natin sinabi niya, kinakailangan kanya nandito si Senador Ping nung nag-privilege speech ka. Kung halimbawa kaya bumaba siya, ito yung sasagot ko sa kanya. Okay. Your Honor, hindi ko po tungkulin. Wala po akong obligasyon. Nasabihan ko kayong lahat na ako'y magpi-privilege speech. Kailangan po nandito kayong lahat. Huwag kayong aalis, magpi-privilege speech ako. Wala pong ganun. Walang ganun, tama. Wala po akong karapatan. Wala akong karapatan. Pangalawa, wala po akong obligasyon. Nasabihan kayo. Nasa inyo po yung kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako. Ang ibig sabihin yan, ayaw po niya akong pakinggan kaya siya umalis, di ba? Tama. Yun siya nasasabihin ko sa kanya. Kaya lang, hindi ko na nasabi kasi nga, nandun siya sa taas Yun na. Dapat talaga, Kaso, gusto niyo ba palitan na ito si SP? Kasi ang taong bayan nalilito na dapat kasi walang pinapanigan, walang pinoprotektahan diyan Dapat diyan na neutral, Kasi meron nang nababalita, parang meron ngang mangyayaring panibagong botohan. Tama ba? Kung mali naman, correct nyo na lang ako. Pero ayun yung nasasagap ng iba nating kaibigan. Pero hindi pa natin
Siyempre, matutuloy ka niyan hanggat wala pang talagang konkretong detalye. Iba kasi yung kwento-kwento lang eh. Malalaman natin yan sa susunod. Nako, ito matindi. A call for transition. Ba? Ibang usapin to ano ibig sabihin pag pumasok ang panawagan para sa pagbabago? A call for a transition. Balita ito. Kung ano yung naiisip nyo, kailan ba to? 11 hours ago. Kasi nakikita nyo naman ang mga sitwasyon at mga nangyayari ngayon, di ba? Kita nyo, pupunta ng Cebu. Merong nangyaring hindi maganda sa ating kababayan. Yung dala-dala mo lang, paat, kamay mo, tsaka bibig mong tabingi. Di ba? Isipin mo nga yun. Pupunta ka ron, dala mo, ganun lang. Hindi kagaya si Bibi Sara, nauna na kagad yung tulong, truck na tulong, nasa Cebu na. Tapos magyayabang kayo, sasabihin sa mga kasabwat nyong stream media, nagdala na ng tulong. Wala. Kaya ito, meron na call for transition. Ano ba yung call na to? Ano ba yung panawagan na to? Kayo ba nakakaintindi ba kayo mga kasama? Na just in case na talagang magkaroon nga ng panawagan, ano ba magiging papel mo dyan? Nagtatanong lang ho. Kasi ito balita dito Kung halimbawa ba may nagsalita dyan, pupunta ka ba dyan sa, ano ba yung tinatawag nila na, it's a shrine. Makikisa ka ba dyan? Kung halimbawa, hindi ka makaisa, meron kang karamdaman, pero yung puso mo, siguro, nood ka lang ng YouTube si Kuya Goods. Andyan lang naman tayo magre-reaction. Diba? Ano yan? Alamin natin dito. Former Secretary of the Department of National Defense has called on all government officials to step down from their positions to pave the way for a transition government. Find out why in an exclusive interview with Almar Forzuelo. Ika nga wala na pag-asa yung nangyayari sa politika natin. Kaya kailangan lahat ng nasa politika, lahat ng nasa pwesto ngayon, mas maganda magsipag-resign lahat. This was the statement made by former Defense Secretary Norberto Gonzales in an exclusive interview with SMNA News. His remarks stem from the widespread corruption in the country, allegedly involving government officials themselves. It can be recalled that former DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez revealed that they have delivered bags of cash at Shangri-La in Taguig and at the residence of former Representative Zaldico in Valle Verde, Pasig City. Following this, COS former security aide Orly Regala Guteza also disclosed that they likewise delivered trolleys of cash to Martin Romualdez. Earlier, Gonzales said that corruption has become ingrained in the Philippine government system, which is why even with repeated changes in leadership of the Senate Blue Ribbon Committee, Filipinos will still not achieve the justice they long for. Kahit ilang palit ang mamumuno ng Blue Ribbon Committee, sa tingin ko sa ngayon, hanggat hindi nila iniisip na dapat ng palitan totally ang sistemang politika, ganun pa rin ang mangyayari, may proteksyong mangyayari, may damage control na mangyayari. Hindi lalabas ang tunay na katotohanan na hinahanap ng taong bayan sa ngayon. Thus, he suggested replacing the current political system of the Philippines by having all those in the present administration step down from their positions. He said this should be led by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yung resignation ng lahat ay isang napakagandang masasabi natin. Halimbawa, na maipapakita natin sa taong bayan na, kasi ang gusto ng taong bayan, pagbabago na Ang pagbabago hindi mangyayari kung piraso-piraso. Nag-resign dito, may nag-resign dyan. Dapat yung buong sistema mag-resign sa ngayon para mabigyan ng pagkakataon na magkaroon tayo ng panibagong political system. Ako nga sana kung yung Pangulo natin, siguro dapat siya ang magsimula Yeah. Hikayatin niya na ang buong gobyerno na mag-resign para makapagsimula tayo ng panibago. Politicians narinig mo ba ito? Ikaw nanonood sa akin. Kita nyo, may panawagan dito. Yung Pangulo daw, si Bungit-ngit, dapat siya mauna mag-resign. Ayun ang sabi rito sa balita. Hindi naman natin ito dinadagdagan. Kung ano yung nababalita, nagbibigay lang tayo ng reaksyon. Ngayon, ikaw, sa pananaw mo, ano sa pananaw mo? Ang pahayag dito, ikaw ba ay nakikisa sa kagustuhan kung sakasakali? O ikaw ba ay hindi nakikisa? O neutral ka lang sa mga pag-uusap?
dito sa issue ng politika. Oh, 'di ba? Sagot 'yan sa comment section. Kung ikaw ay nakikisa at lagi ka nanonood sa aking channel, sagutin mo yung tanong na 'yan. At ito talaga ang hinahanap ng taong bayan. Yung totoong pagbabago, hindi yung patsi-patsi na magre-resign si ganito, tapos pipigilan ni Bungit-ngit. Puro salsuela, ano? Ibang klase. Basta pagdating sa mga kwentuhang kotsero, ang ending nito, budol. Budol, oo. Paano mo nasabi ko yung gusto budol? Kita nyo naman, sa dami-dami na sinabi, mapunta doon sa marami tayong flood control. 5,500 na flood control na fact-check ng kalamidad. Ting! Nabaha. Tinamaan ng barko. Nasira ng ubos si flood control. Oo. At mag-ipon tayo ng tubig. Ipunin natin ng tubig ulan para may magamit tayo sa susunod na panahon. Ngayon, pumasok kayo yung mga baha, lindol, pumunta ng Cebu, anak natin baklong, dala mo paa, tsaka kamay, tsaka yung bibig mong tabingi. Wala nangyari. Puro na lang sarsuela nakita ng taong bayan. Di ba? Sipin nyo, nakakatuwa ang gobyerno. Uutang para sa paggagawin na nakawin. Hindi uutang para ipaayos, hindi uutang para sa pakagandahan. Makikibalita lang tayo Ano na ho ang nangyari sa big project ni Tatay Digong? Meron na ba? Oo. Ano na ba nangyari dito sa LRT extension from LRT Baclaran to Nyog, Cavite? Ano na ho nangyari? Wala pa rin atang istasyon sa dulo ng C5 extension. Pakibanggit naman ho kung napapadaan kayo dyan. Meron na ho ba? Kung yan, kay Tatay Digong pa, tapos na ho yan. Ano nangyari dito sa subway? Meron na ho bang update? Kailan ho ba matatapos yan? Yung subway na yan para mapakinabangan naman ng ating kababayan. Gandahan nyo naman ang serbisyo. Ang taong bayan ho ay umaasa. Niluluklok kayo para sa tunay na pagbabago, hindi Wala nang nangyayari. Nauubusan ka ba ng bayan? Walang nagagawang maganda. Nagagaya sa Davao, napakaganda. Kaya nga hinihiling ng iba, di ba? Sabi nila, ihiwalay na natin ang Mindanao sa Luzon. Kung pwede lang, sana. Talagang napakaganda ng Mindanao. I-develop lang yan. Ang laki ho ng Mindanao. Yung mga bakanting lote dyan, patatayuan ng building niya. Kung sakasakali lang patayuan ng malaking airport at saka napakaganda ng tourist spot dyan. Yung paligid ng mga beach dyan na white sand, kayang talunin ng Boracay. Hindi lang ma-develop kasi nga, siyempre, ayaw din ipagalaw dahil masisira. Tapos wala rin makikinabang. Sino makikinabang? Yung pinaka... Diba? Marami hong minerals, marami hong mga mina, pero siyempre hindi pwedeng galawin. Mina ng gas. Mayaman ang Mindanao. Pag dinevelop yan kagaya ng Singapore, napakaganda. Sana panukala. Ayan ang panukala ni Tatay Digong Yung federalismo, napakaganda niyan. Kasi kung ginawang federalismo, kahit mangurakot pa itong mga taga Luzon, mangurakot pa itong mga taga Maynila na yan, Luzon pa rin, part pa rin ng Luzon yan. Ganun pa rin. Diyan lang sa inyo mabubuwisit, pero yung pag federalismo ka, halimbawa ako, hawak ko itong Mindanao. Pag-agandahin ko yung Mindanao, yung budget na dito lang sa amin. Hindi paghahati-hatian ng mga dorobo. Hindi nangyayari, centralized lahat Kaya ayaw nilang ibigay sa kasi walang kurakot. Totoo sa totoo. Paano mo nasabi? Utang ng Pilipinas lumobo ng lumobo. Yan ang sabi ni Congressman Ungab. Totoo naman lumobo ng lumobo. Utang dito, utang doon, nakawin dito.
Oh. May revelasyon ng isang chairman ng House Committee on Appropriations kaugnay sa paglobo ng utang ng Pilipinas sa irresponsableng paggamit ng unprogrammed appropriations. Si MJ Mondihar para sa report. Panibagong record high na naman ang naitala sa utang ng Pilipinas sa unang kwarter ng taon. Batay sa datos ng Bureau of Treasury dito lamang Abril, umabot na sa 16.75 trillion pesos ang kabuang utang ng bansa. Mas mataas ito ng 0.41% o 68.69 billion pesos kumpara sa 16.68 trillion na naitala noong Marso 2025. Pero ayon kay Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, mas lolobo pa ang utang ng Pilipinas sa isyu ng korupsyon sa bansa dahil sa responsableng paggamit ng unprogrammed appropriations. Actually, right now, lumalaki yung utang natin kasi nandoon sa unprogram yung malaking pondo, maraming pondo na nilipat. Sa 2025 national budget, sipin nyo mas malaking pondo doon sa unprogram. Hindi pa alam kung anong programa dadalhin yung pera na yun. Walang specific. Dalhin nyo yan doon sa subway. Dalhin nyo yan doon sa mga railway project. Doon nyo ilagay. Diba? Mahina talaga yung. Alam niyo kung gusto tumulong ng namumuno, walang ganito Iisip lang yun, project gagastusan natin, babantayan natin. Ganun lang, simplihan lang natin. Pero kung ganito mga walang patutunguhan, nilagay saan program, alam na kung anong gagawin dyan. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, like and share, bye-bye!